Breaking news, ang Iran nagdeklara ng giyera laban sa United States of America, Israel at Europe. Nako, matinding gulo ito. Hindi na nakatiis ang Iran dahil hindi raw sila makakilos dahil sa ginagawa ng United States of America, kaya mas mabuti pang giyera na lang. Ano naman ang sagot ng United States of America sa hamon na ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang video ito, nandito ka na rin lang naman. At i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay December 30, 2025. Malapit nang matapos ang taong ito. Advance Happy New Year pala sa inyong lahat. At isang nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Dako muna tayo sa balitang West Asia. Ito ay tungkol sa pagitan ng Iran, United States of America at Israel. Kasama rin nating mapag-uusapan ang Europa. Alam na ng buong mundo na ang Europa, Israel, United States of America ay talagang napakalapit na magkakaibigan. Nagtutulungan ito hindi lang sa ekonomiya, maging sa kanilang sandatahang lakas. Isa sa mga may pinakamalaking ambag para sa sandatahang lakas ng Israel ay walang duda. Ito ay ang Amerika. Bilyong-bilyong dolyar ang ipinapasok nito sa bansang Israel upang ma-develop at madagdagan at mas lalo pang lumakas ang kanilang bansa. Sapagkat ayon sa Israel, no choice sila. Kinakailangan nilang magpalakas dahil sila ay pinalilibutan ng mga bansa na kung saan ito ay kalaban nila. Kaya ayon sa Israel, no choice sila. Kinakailangan nilang magpalakas. Hindi lang depensa, kundi maging sa opensa ay kanilang pinapalakas. At katunayan mga kaibigan, meron na namang operational na air defense system ang Israel. Ito ay yung tinatawag na Iron Beam, isang uri ng interceptor pero ito ay laser. Meron na silang tinatawag na Arrow 1 at 2 air defense system. At kung makalusot ito, sasalubungin naman ito ng David Sling air defense system. At kung makalusot pa ang mga missiles, rocket, drones ng kalaban, meron silang tinatawag na Iron Dome Air Defense System. Pero ngayon, operational na ang kanilang Iron Beam. Kaya nitong mag-intercept ng mga Intercontinental Ballistic Missile or ICBM, mga rockets, drones at iba pa. At kung Amerika naman ang pag-uusapan at Europa, hindi rin maikakaila na matindi rin ang kanilang air defense system. Ngayon, bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Baka ikagulat mo ito. Dahil ang Iran ay nagsalita. At alam nyo ba mga kaibigan, tahasang nagdeklara ito ng giyera sa United States of America, Israel at sa Europa. Ang balitang ito mga kaibigan ay kinumpirma ng Jurist News. Tahasan itong sinabi ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian at ipinost pa ito sa website ng kanilang supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Ayon sa presidente ng Iran, kasalukuyan sila na merong giyera sa Amerika, Israel at Europa. Sa anong paraan? Ayon kay Masoud Pezeshkian, ayaw daw ng Amerika, Israel at Europa na makatayo sa kanilang sariling paa ang kanilang bansang Iran. Tinutukoy ng presidente ng Iran ang mga sanctions na ipinataw ng Amerika sa kanilang bansa. Kahit pa noong unang termino bilang Pangulo sa Amerika, si President Donald Trump, meron na itong mga sanctions sa Iran. Mas lalo pa itong tumindi nang muling maluklok si Donald Trump sa Amerika. Inamin ni Masoud Pezeshkian na nahihirapan sila sa ginawa ng United States of America at mas lalo pa silang nahihirapan ngayon sa termino ni President Donald Trump dahil hindi lang sanctions ang ginawa ng United States of America, inatake na rin ito ang loob mismo ng kanilang bansa at winasak
ang isa sa kanilang mga nuclear facilities kasamang umatake ang puwersa ng Israel. Nagkaroon ng 12 araw na bakbakan ang Israel at Iran. Maraming mga nuclear facilities ng bansang Iran ang winasak ng puwersa ng Israel. Dumating pa sa punto na ang kanilang supreme leader na si Ayatollah Khamenei ay itinago upang hindi ito matuntun ng intelligence ng Israel. Hindi rin maikakaila na marami ding mga gusali sa Israel ang nawasak dahil sa mga pag-atake naman ng Iran. Pero sa suma total, napakalaki ng damage na naitamo sa mga pag-atake ng Israel sa loob ng Iran sabagat maging ang mga uranium stockpile ng Iran ay winasak. Marami ring mga tao ang nadamay at nang malinis ng Israel ang daanan. Kung baga, marami na sa mga nuclear facilities ng Iran ang nawasak. Meron pang isa na nalalabi. Pero mga kaibigan, winasak ito ng United States of America. Stealth bomber talaga ang pumasok. Inamin naman yan ng Iran. Pero merong kumakalat na balita na kahit na winasak ng Israel at United States of America ang marami sa mga nuclear facilities ng Iran ay nagpapatuloy ito. Meron pang mga balita na kung saan nag-iipon na naman ng mga uranium ang Iran. Mahalagang sangkap ito sa paggawa ng mga missiles at nuclear weapon. Pero ang Iran mga kaibigan ay walang kadala-dala. Ibinalita ito ng Tehran International na kung saan ang kanilang bansa ay nagde-develop na naman ng unconditional mga warheads, ballistic missiles. Meron ding mga kumakalat na balita na ang Iran ay nagsasagawa ng kanilang nuclear weapon pero palihim. Pero may babala agad si President Donald Trump. Ibinalita ito ng ABC News. Tahasan itong winarningan ang Iran. Kaya ayon sa presidente ng Iran, gera ang nangyayari ngayon sa pagitan ng Israel at ng Iran, Iran at ng United States of America at ng Europa. At pinag-usapan din ng buong mundo at ng mga news site ang paghamon ng Iran sa United States of America at Israel. Ito mga kaibigan ay isinagawa kasi habang nagkakaroon ng meeting si Trump at si Benjamin Netanyahu. Kung baga, parang umaagaw ng atensyon ang Iran habang nagkakaroon ng pagpupulong si Netanyahu at si Trump. Sinabi pa ng Iran na ang kanilang pagsasagawa ng nuclear weapon ay para daw sa kapayapaan. Nako mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga sinasabi ng Iran? At kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, karapat-dapat ba ang pagtutulungan ng Israel at United States of America at Europe na wasakin ang nuclear facilities ng Iran o ito ay isang kalabisan? Kaya ko sinabi mga kaibigan, yung mga air defense system ng Israel at United States of America, sabagat kung gera ang pag-uusapan, naibalita kasi noong nagkaroon ng 12 araw na gera ang Israel at Iran, nawasak ang maraming air defense system ng Iran at ang kanilang air defense system ay nagmula pa sa Russia. Ano ang inyong masasabi tungkol sa balitang ito? Ipaalam dyan sa comment section. At mga kaibigan, advance Happy New Year po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.